after everything that has happened, sila pa ngayon ang nagre-raise ng issue ng conspiracy laban sa minority. Nabalak daw baguhin yung konstitusyon para magkaroon ng term extension, para hindi makatakbo si Sara, para etc. etc. Grabe, no? Parang she couldn't imagine na siya pa yung magde-defend ng 1987 Constitution na ano ba yun? Binalangkas daw laban sa kanyang pamilya. Meron naman ganun pagtingin na this was an anti-Marcos constitution, pero please don't overestimate your worth and value as a family. Please lang. Kasi it was a social justice constitution to begin with. Kumbaga, it's not all about you and your family. Kahit ang tindi ng ill-gotten wealth ng pamilya ninyo at malaking bahagi pa hindi pa nare-recover dahil nakabalik nga kayo sa kapangyarihan, please don't overestimate your worth. Tapos yung pinanggalingan, isang chismis na isang casual conversation. Sabi nga ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson. Si Ping Lacson pala yung pinanggalingan nun. Nagkikwento lang siya ng isang casual conversation. Aba, naging laman na ng isang conspiracy. Naging laman na ng isang video na anong tawag ba doon? Ebidensya sa isang political project para magkaroon ng term extension. Pigilan ang pagtakbo ng presidente by increasing the age of those who can run for president. Pero in the same breath, ay bababaan. Yun ang hindi ko maintindihan. Bababaan, tatasan. Oo nga, hindi ko maintindihan kanina yun. Kasi kaya nga casual lang eh. Diba? Yung una, diba, gusto raw taasan yung age limit para makatakbo ka sa pagkapangulo para hindi na mag-qualify si Sara. Pero meron din daw na push na babaan para daw makatakbo si Vico. Yun ba yun? Pati si Vico so, ang tanong ko lang doon, ano ba talaga ate? Isa lang, mamili lang kayo ng isa. Hindi, kaya nga napapatotoo yung sinabi ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto na it was just a casual conversation. No? It was not a conspiracy or a project. Unang-una, sino ba namang bobo ang mag-iisip na kayang magkaroon ng charter change this late in the game? Correct. First half nga ng term, hirap na eh. Correct. Hirap na, katulad ng sinubukan nila nung first 2 years. Ngayon pang last 2 minutes, no? Correct. At CONAS pa ang proposal. CONAS pa. Mismo yung mahigit kalahati ng minority ngayon ay anti-CONAS. Halimbawa, si Senator Risa Hontiveros, malinaw merong party position ng kanyang partido against CONAS. Diba? Malinaw yan eh. Lalo na si Bam, lalo na si Kiko, etc. Kaya, sino in their right mind ang mag-iisip na may seryosong proyekto para magkaroon ng CONAS, para magkaroon ng term extension, at para hindi matuloy ang eleksyon? Grabe, no? Sen. I think you fell, valid lahat ng sinasabi niya, Sen, pero I think you fell into that trap eh. The fact that you need to explain this, kailangan ba ipaliwanag? Sa akin, maliwanag naman kung ano yung intention yan eh. Bakit nila pinalutang yung Chacha at saka yung no election scenario? Para guluhin yung usapan, i-cover up yung kanilang pagkuha sa liderato ng Senado. Yun naman yun eh. Kasi ang baho-baho ng Senado, ng reputasyon ng Senado, because of what they did on May 11. Ngayon, binabaliktad na rin naratibo na parang sila yung biktima, na sinasabi nila, hindi, nagpalit ng liderato dahil meron silang binabalak na Chacha na napakalayo. Hindi ba? So, ginagamit lang nila ito para i-cover up yung ginawa nila. Ang problema, baka makalimutan ng mga tao, maligaw, Chacha ba? Chacha na ba yung pinag-uusapan dito? Huwag niyo pong kalimutan yung mga dapat managot no May 13. Correct. Yung nagpatakas kay Bato. Huwag po kayo maniwala sa mga nagdadrama dyan. Na sinasabi gusto nilang imbestigahan independently. Ang linaw-linaw po ng findings ng Philippine National Police. Huwag na po tayo maglokohan dito. Malinaw naman po kasi yung biktima rito. O yung nagpapanggap na biktima. At ang sinasabi nila, kaya daw kinakasuhan itong mga to
ay dahil dito sa conspiracy na ito. Diba? Oo. Nagsalita pa nga si Senator Marcoleta di ba? Nagpaliwanag sa Yung presinto. premise diba? Oo. Kaya kinakasuhan lahat itong mga to sa mayorya ay dahil merong talagang conspiracy. Doon kasi nakadikit partly yung video. Diba? Bago pa nangyari itong taong ito, may mga kaso na yan. Diba? At ang nagbaon kay Marcoleta sa sarili niyang kumunoy, siya mismo. Siya mismo. Sino ba umamin? At tumanggap siya ng 75 million. Oo. Yung mga kaso ba ng mga bilyar, yan ba ay ngayon lang? Dati pa yan. Yun lang. Parang, yung kasi yung sinasabi nila. Tsaka naisip ko lang, no, si Senator Raimi, kung chacha ba yung issue niya, ba't di siya tumingin kay Senator Robin Hood Padilla, yung number 1 na senator sa puso natin? Di ba yung pangunahin nagsusulong ng chacha? Well, ang maganda rito siguro magkaroon ng public symposium itong si Senator Robin Hood Padilla. Yung didiscuss lang niya yung federalism model niya. I would love to listen. I-articulate niya yung sinasabi niya. Kasi nung panahon ni Digong, meron silang may mga proposal dyan, di ba? Sinasabi, ano ba to? Coming together or holding together federalism? Di ba? I would love to ask him that question. No? Ano po ba difference ang coming together and holding holding together kasi kakanta kayo ng kumbaya. Di ba, sasagot ko naman eh. Gusto ko lang malaman. Baka naman mas alam niya, no? Alam ko naman yung sagot sa tanong. Tapos dapat magpa-workshop din si Senator Bato de la Rosa. Siya kasi yung head ng Committee on Public Order. Diba? Magbigay siya ng workshop on how not to get arrested. Problema pa nagpa-workshop siya. Mga-aresto siya. Diba? How not to get arrested, diba? Pero mo, in your face talaga, no? In your face, no? Head ng Public Order. Tapos ito, nagtataka si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit ang baba ng reputasyon ng Senado ngayon? Nagtataka pa siya. Hindi dahil sa Senate President. Yun sigurado ko. I know these people are politicians, pero I would be genuinely interested how some of his colleagues can stand him. Siya ang defender eh. Siya ang defender ng impunity. Siya ang defender ng plunder. Diba? Siya ang defender ng foreign invasion. Diba? Siya ang defender ng crimes against humanity. Ba't hindi siya susuportahan itong mga ugok na to? Ba't hindi siya susuportahan? Siya yung defender ng lahat ng mga krimen at kasalanan nitong kanyang mga kasama. Anong sabi? Anong sabi ni Camille Villar? Anong sabi ni Marcoleta? Yung kakala sa amin ay masahol pa sa Judas. Oh, kaya mo yon? Kaya mo yon? Yari. Judas. Ha? We are solid. Sabi nilang gano'n. Solidong-solido kami. Walang kakalas. Talagang, actually, hindi naman ako speechless. Pero habang pinapanood sila, nagiging speechless ako eh. Parang, I'm so amazed. Sobrang amazement. Pag pinapanood ko sila, pag pinapakinggan ko sila, no? Ano pa sasabihin mo? Ikaw, pag pinapanood mo sila, may masasabi ka ba? Ako parang talagang yung standards ko binagsak ko na eh. Naghukay pa ako eh para mas mababa eh. Talagang binaon-baon ka na. Pero once in a while nasusurprise pa rin ako. Ha? Meron pa rin ganun? I thought I've seen it all. Hindi pa pala eh. Tapos yung mga nagdedepensa sa kanila, the Topacios of this world, the Guansons of this world, di ba? Di ba? Yan pa yung mga nagdedepensa sa kanila, the Trixie Angeles of this world, the Sasots of this world. Talagang they belong together eh. Di ba?
They belong together. No? Hindi ko sinasabi na dapat silang tamaan ng asteroid. Dahil pati tayo magiging extinct eh. Diba? Wala akong sinasabi gano'n. Damay pag asteroid. Pero dinadamay natin sila, lahat dinadamay nila, palubog ng kanilang kumunoy eh. Para silang black hole, yung lahat sinisipsip, lahat ng light, lahat ng liwanag sinisipsip. Diba? Para silang black hole. Correct. Grabe, no? Kailan ba investigasyon nila sa ano? Di ba meron mga nagtutulak na imbestigahan ng Senado yung sarili nila? Oo. Dapat Lunes yun eh. Pagbobotohan nila yung investigahan nila yung sarili nila. Pero yung isang usapin naman dito, ano namang gagawin nitong gobyerno? May sariling black hole yung gobyerno. Parang ang baga. Diba? Parang ang baga. Anong ginagawa nila? Diba? Ba't hanggang ngayon wala pa rin nakakasuhan? Disyembre, Marso, Mayo, patapos na Mayo. So, nasa na? Ano ba yan? Diba? Ano ba yan? Di ba Mayo yung binanggit ni Ombudsman? Una, Disyembre, tapos naging Marso, tapos ngayon Mayo. Isang linggo na lang. Diba? So, medyo bilis-bilisan nyo naman. Kaya nadadamay kayo rito eh. Kaya pati kayo napagsususpetsahan eh. Diba? Manghuli naman kayo, magpakulong naman kayo. Sa akin yung tao eh. Hindi pinapalabas kasi ng iba sa Senado na pinag-iinitan, part to ng grand conspiracy para kasukasuhan sila. Napakabagal nga. Kung wala kang ikakaso sa... kung napakalamyan naman ng ng pagkakasangkot ninyo, malalaman naman tao, hindi naman bobo yung mga tao eh. Kung alam mo naman gawa-gawa yan, lalabas yan eh. Magiging obvious ng mga tao yun. Dalawa, may preliminary investigation na. Tapos na. DOJ. Pasok na lang Sandigan Bayan. Kulong na kagad yun. Wala nang patumpik-tumpik yun. Diretso na sa kulungan yun. Diba? Ganun ba? Para makita na seryoso kayo, itong kasuhan nyo na ng obstruction of justice. Itong mga tumulong kay Bato para makatakas. Pinagbigay pa ng tawag doon? Ano? Protective custody. Kalokohan, protective custody. Grabe naman, Sen Edu. Tinulungan ba tumakas kung nakisabay lang naman? Grabe ka naman, Sen. No? Nakisabay lang eh. Yung para bang lang, tawag Naawa. Shike? Awa lang. Naawa, wala kasing sasakyan. Hinahanap ka ng asawa. Diba? Pero bakit doon sa video para bang nagmamadali? Parang nagtatago. Bakit ganun? Balot na balot eh, no? Bakit ganun? Kahit naman anong balot ni Bato, alam mo naman kung sino, di ba? Kahit gano'ng karaming sombrero, isuot nun. Di ba? Ang ko lang, para bang, siguro talagang ganun ang tingin ng ilang politiko sa mga, sa tao, sa atin, no? Parang tingin siguro lahat tayo bobo. Well, hindi naman lahat. Tayo siguro, no? Pero yung iba naman, hindi naman ganun kabobo. No? Hindi, para bang sabihin na, hindi, nakisabay lang. Hindi, kung bobo rin ang nagsabi nun. Hindi, ang taas ang tingin ko sa kanya eh. Tingin ko genius siya eh. Baka naman bobo lang ako. Baka lang. Siguro, I would prefer na sisihin yung sarili ko, Sen. Di ba kung isipin niya that he can get away with it, ibig sabihin, saksakan ka rin ng bobo. Kasama ba dyan yung self-awareness? Kasi minsan kailangan yung element ng self-awareness. Mahal kayo. Pero kinakailangan kasi yung kung may ganun ka, kailangan meron kang puso. Yung iba dyan, wala ng puso kahit saan mo hanapin. No? Kahit bopis, walang natira eh. No? Kahit bopis. Katulad dyan, yung quote ng scriptures, habang naglilingkod sa mga puwersa ng kasamaan, na human rights, yung pagpatay sa libo-libo, na lahat ay nanlaban. Diba? Ano? Nanlaban. Diba? Ano? Paano mo ipapaliwanag yung ganyang klaseng
uri ng mga tao. Hindi ko alam paano ipapaliwanag. May limits yung aking intellectual level. No? Siguro dahil talaga namang mababa yung aking intellect. Pero hindi ko malaman paano ipapaliwanag yung ganyang klaseng kasamaan. Hindi yan hypocrisy lang No? Hindi lang yan kawalan ng self-awareness That is evil. Evil yan